Akala ng lahat ay nag-iisa, baliw, at talunan siya na walang kaibigan o babae, ngunit nagbago ang lahat nang siya ay itapon sa isang isla na parang Squid Game ngunit hindi ganoon, kasama ang maraming tao kung saan kailangan niyang lumaban para sa kanyang kaligtasan. Si Ning ay isang bobong incel na may IQ na kasing init ng kwarto at malalang amnesia, pero akala niya mas matalino siya kaysa pinagsamang Stephen Hawking at Einstein. Isang araw, bigla siyang nagising mula sa isang bangungot sa isang madilim na espasyo na walang ideya kung paano siya napunta doon. Nahihirapang mag-orient, narinig niya ang boses ng isang kakaibang batang babae na nagsasabing natutuwa siyang gising na siya at binabalaan siya tungkol sa pader sa likod. Sa pagkasabi niya noon, lumingon siya para makita na puno ng tinak ang pader at ngayon ay papalapit sa kanya. Agad siyang tumayo para tumakbo sa kabilang panig at biglang huminto ang pader. Nagsimula siyang magpanik habang naghahanap ng daan palabas, pero sinabi sa kanya ng babae na walang silbi dahil hindi mabubuksan ang pinto mula sa loob. Sinusubukan niyang bunutin ang mga rehas mula sa bintana para makatakas sa paraang iyon, ngunit walang silbi ito at bumagsak siya sa sahig na pagod na pagod. Ang batang si Jean mula sa kabilang panig ay nagsimulang umiyak na parang sanggol, sinasabing mamamatay sila rito. Tinanong niya kung sino siya at kung ano ang gusto niya sa kanya, pero nang tiningnan niya ng mas malapit sa butas at nakita na biktima rin siya dito tulad niya, humingi siya ng paumanhin. Sa gitna ng kanyang pagluha ay sinabi niya sa kanya na walang darating upang iligtas sila at na ang matulis na pader ay lalapit sa kanila tuwing ilang minuto. Sinabi niya sa kanya na kumalma at hiniling niya na gamitin ang palakol sa tabi niya para basagin ang bintana at makalabas, pero sinabi niya sa kanya na wala na ngayong bintana sa kanyang bahagi. Kaya hiniling niya sa kanya na ibigay sa kanya ang palakol para kahit paano ay magamit niya ito upang palayain ang sarili at pagkatapos ay iligtas siya. Tumigil siya sa pag-iyak at nagtanong sa malungkot na tono na ay pangako sa kanya na babalikan siya nito. Biglang gumalaw ang mga pader sa kanyang gilid at nagmamakaawa siya sa kanya na tuparin ang pangako. Sa wakas, nagbigay siya ng pangako ng kamatayan at itinulak niya ang palakol sa butas, ngunit hindi ito tumagos. Kinailan niya ito mula sa kanyang tagiliran ng buong lakas, pero hindi ito gumana. Kaya tinanong niya ito kung kaya niyang palakihin ang butas mula sa kanyang panig, at malakas niyang pinukpok ang pader, ngunit napagtanto niyang gawa ito sa graphite at hindi madaling masira. Sumuko siya at muling umiyak, ngunit sapat na kay Ning ang kanyang kalokohan at sinabihan siyang tumahimik upang makapag-isip siya ng malinaw. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung paano siya napunta rito at sinabi nito sa kanya na wala siyang ideya maliban na natutulog siya sa subway at nang magising siya ay nasa kama siyang bakal. Sa sandaling sabihin niya iyon, nagkaroon siya ng ideya at sinabihan siya na durugan ang kama at ibigay sa kanya ang bakal na bar. Bumangon siya at ginawa ang sinabi sa kanya, ibinigay sa kanya ang bakal na bar sa butas. Agad siyang nagmadaling pumunta sa bintana at binasag ito. Sa huling sandali, nakatakas siya habang nagmamakaawa ang dalaga na huwag siyang iwanan, nang magsimulang lumapit ang pader sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, naaalala niya kung paano siya naiwan ilang taon na ang nakalipas noong naghahiking sila. Nasugatan ang isa sa mga kasama niya sa grupo kaya dinala niya ito sa isang kuweba at tinulungan sa mga sugat nito dahil doktor ang kanyang ama at natutunan niya ang mga bagay na ito mula sa kanya. Dumating ang natitirang miyembro ng kanyang grupo at hinayla siya palabas para palihim na makipag-usap sa kanya. Sinabi nila sa kanya na kailangan nilang umalis ng mabilis dahil sa nyebe, pero tumanggi siya, sinasabing may nasugatan sa kanyang mga kasamahan at hindi nila maaaring iwanan ito. Narinig ng nasugatang lalaki ito at sinigawan ang dalawang iba pang lalaki dahil sa pagtataksil sa kanya. Sa huli, iniwan ng dalawang lalaki ang nasugatang lalaki at siya upang mamatay, habang sila ay umalis ng mag-isa. Lumipas ang mga araw at ginawa niya ang lahat para mapanatiling buhay silang dalawa at tumulong din sa sugat. Bilang ganti, sinubukan niyang pasalamatan siya ng halik, ngunit tinanggihan siya nito. Nang bumalik siya pagkalipas ng ilang sandali para mang-alap ng pagkain, nagulat siya nang makitang iniwan din siya nito. Sa kasalukuyan, ang tanging iniisip niya ay kung paano siya palaging pinagtaksilan ng mga lalaki sa nakaraan at muling umiyak sa pag-aakalang iniwan siya ni Ning, ngunit nagulat siya nang buksan nito ang bubong na gawa sa kahoy at inalok ang kanyang kamay para tumulong. Hinawakan niya ang mga kamay nito at hingal na hingal silang nakarating sa labas. Biglang, parang walang pinanggalingan,
niyakap niya ito at sinabing tuwang-tuwa siya na bumalik siya. Nagpakilala siya at sinabing nasa unang taon siya ng kolehiyo ng medisina bago nagtanong tungkol sa kanya, pero hindi siya sumagot at sinabing tumingin-tingin na lang siya. Napagtanto nila na hindi pa sila ligtas at bumaba mula sa bubong at tumalon sa balkonahe ng isang parola. Nakakita sila ng pintuang metal sa sahig na patungo sa isang tunnel sa ilalim ng lupa at nagpasya silang subukan ito. Unang bumaba si Ning at sinundan siya nito habang maingat silang bumababa gamit ang metal na hagdan. Habang bumababa sila, nakita niya na may ilang hakbang na nawawala at tumalon siya ng ilang hakbang pababa. Hinihiling sa kanya na gawin din iyon, ngunit natatakot siya kaya sinabi niya sa kanya na sasaluhin niya ito. Tumalon siya at madali siyang nasalo, ngunit dahil dito ay aksidente silang nadulas at nahulog mula sa hagdan patungo sa dagat. Habang nararamdaman niya na nakakakuha siya ng parehong bangungot ng pagkalunod, ginigising siya ni Jin at dinadala sa ibabaw. Tumilipas ang oras at wala pa rin siyang malay kaya binuhat niya ito papunta sa isang silid sa mas mababang palapag ng parola. Sinusuri niya kung may tao doon at binuksan ang ilaw, ngunit nakita niya ang isang nakakatakot na bangkay. Habang nakatingin siya rito ng takot na takot, nakarinig siya ng ingay sa likod at dahan-daang lumingon para makita ang isang lalaking may kulay kahel na buhok na nagbabanta sa kanya gamit ang kutsilyo. Sinabi ng lalaki sa kanya na bumalik at patumbahin si Ning. Ginagawa niya ang sinasabi sa kanya at nanginginig sa takot habang papalapit sa kanya ang lalaki. Nagtanong siya ng mga pangunahing tanong sa kanya at pagkatapos ay tungkol sa mommy na nakaupo sa tabi nila. Sinabi niya sa kanya na wala siyang alam tungkol dito at nahihirapan siyang maniwala. Sinabi niya sa kanya na baka pinagdudahan niya si Ning at sinliyohan siya sa daliri, ginaising siya sa sakit. Tinanong niya si Ning kung kilala niya ang babae, na sinagot niyang hindi. Nagsimulang umiyak si Jin, sinasabing pareho silang nakatakas mula sa selda, at iba pa. Ang lalaking may buhok na kulay kahel na si Jiang ay nagbabanta na susundutan sila ng kutsilyo kung hindi sila susunod sa kanyang mga patakaran. Nang makitang muntik na siyang mapatay ng kutsilyo, napasigaw si Ning na hindi niya kilala si Jin at nagtataka siya kung bakit siya nagsisinungaling. Naalala niya ang kanilang pagbagsak at ang kanyang pag-uugali ngayon, iniisip na may hindi nagkakatugma. Tinanong ni Jiang kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari hanggang ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na malamang ay nagkaroon ng pinsala sa utak si Ning dahil sa pagbagsak at iyon marahil ang dahilan kung bakit wala siyang naaalala. Sinabi niya sa kanya na tumahimik, sinasabing hindi siya tanga para maniwala sa kanyang walang katuturang mga kwento. Nagmakaawa siya na palayain sila nito nang malapit na nitong tapusin si Ning. Huminto siya at pumayag sa kanya sa isang kondisyon, kung ipapaliwanag niya sa isang salita kung bakit isusugal ni Ning ang kanyang buhay para iligtas siya. Nagsimula siyang magpanik habang nauubos ang oras at halos mapatay niya si Ning. Bigla siyang nagtanggal ng isang bagay at sumigaw sa kanya na tumigil bago nagtanong kung gaano nakatagal niya kilala ang kanyang pinakamatandang kaibigan. Nag-aatubili siya bago sumagot na kilala niya ang kaibigan niya sa loob ng 25 taon mula nang 3 taong gulang siya sa isang ampunan. Sinabi niya sa kanya na tigilan ang kalokohan at dumiretso sa punto. Sabi niya kung ang pagliligtas sa buhay ng iba ay nangangahulugang kailangang matagal nang kilala ang ibang tao, makasisiguro ba siya na isusugal ng kanyang mga kaibigan ang kanilang buhay para iligtas siya? Tumahimik siya at nagpatuloy siya na kung hindi naman ganoon, posibleng may isang tao na makapagligtas ng buhay ng iba kahit hindi nila masyadong kilala ang isa't isa. Bumangon siya at sinabihan siyang tumahimik pero bago ilagay ang kutsilyo. Sinabi niya sa kanya na gagawin ng kanyang mga kaibigan ang lahat para sa kanya at mali siya, pero inamin din niya na hindi naman totoo iyon para sa lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, tinuruan ni Jin si Ning tungkol sa nangyari kanina at kung paano niya ito nailigtas. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya talaga iyon o na hindi niya ito maalala. Tinanong siya ni Jong kung ano ang huling bagay na naaalala niya at sinabi niyang nagbabasa siya ng magazine ng Playboy noong ika-5 baitang. Sumuko sila at pumunta para suriin ang mommy. Napansin ni Jin na mahalumigmig dito at tinanong kung paano nagkaroon ng mommy dito bago niya hinawakan ang mga braso nito na parang candy. Sinusuri niya ang braso nito at sinasabi sa kanila na ang katawang ito ay inilagay dito at sa tulong ng batang lalaki ay inilagay niya ang katawan sa sahig bago ito muling suriin.
Kinuha ni Jong na baka isang sundalong dagat ito bago niya punaten ang damit nito. Nagulat sila nang makita na may mga numerong nakaukit sa katawan, posibleng gamit ang kutsilyo. Nagtataka sila kung ano ang kahulugan ng mga numero ngunit walang isa sa kanila ang makapagbigay ng kahulugan dito. Kaya sumuko muna sila at nag-usap tungkol sa ibang bagay. Nagtatanong si Jin tungkol kay Jong at sinabi niya sa kanya na nagtatrabaho siya para sa isang gang na pinamumunuan ng ilang Dunchain. 3 araw na ang nakalipas, tumatakas siya mula sa isang grupo ng mga punk sa pamamagitan ng bangka, at nagising na lang dito. Ikinwento rin ni Jin ang kanyang kwento at sinabing bigla siyang nagising dito matapos siyang magpahinga sa subway. Nagtataka ang dalawa kung gawa ito ng ibang gang o ng mga human trafficker, pero sinabi ni Ning na hindi at ang numerong nakita nila sa katawan ay malaki ang kaugnayan sa lahat ng ito bago idinagdag na parang laro lang ang lahat ng ito. Sumang-ayon si Jin at sinabing hanggang ngayon ay parang isang escape game pa rin ang lahat at dapat silang maghanap ng mga pahiwatig. Sinabi ni Jong na naghanap na siya sa paligid at nakita niya ang isang hagdanan na sumabog. Biglang napansin ni Jin ang isang balumbon sa tainga ng mommy at hinayla ito palabas at nakita ang isang mapa na iginuhit sa loob. Nakakita sila ng lugar na may markang X at gayon din ang parola kasama ang ilang iba pang lugar at simbolo. Tila nagulat si Ning at sinabi sa kanila na nakita na niya ang mapang ito noon ngunit hindi niya maalala. Sinigawan siya ni Jong na mag-isip ng mabuti pero hawak niya ang ulo niya at sinasabing masakit. Sinabi ni Jin sa kanya na kumalma at dinala si Ning sa isang ligtas na sulok at tinanong kung okay lang siya. Sinabi niya sa kanya na tuwing naiisip niya ito ay sumasakit ang ulo niya. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong pilitin ang sarili at pinatahan siya. Hindi makita ang kanilang kalokohan, lumabas si Jong para manigarilyo. Susunod, pupuntahan niya silang dalawa na natutulog malapit sa isa't isa at gigisingan sila sa pamamagitan ng pagtulak sa kanila. Sinabi niya sa kanila na umalis sila rito at pumunta sa lugar na minarkahan ng X sa mapa. Natuwa si Ning na parang magkakaroon sila ng treasure hunt habang nagtanong si Jin kung magandang ideya iyon sa kanilang kalagayan, pero sinabi ni Jong sa kanila na wala silang pagpipilian at na sila ay walang iba kundi mga alipin niya na ngayon. Mamaya, inimpake nila ang kanilang mga gamit at pumasok sa kagubatan, sinusundan ang mapa. Biglang pinatigil ni Jong ang mga kasama at sinuri ang lupa para makahanap ng bitag na may dugo pa ng isang tao. Sinabi niya sa kanila na kung makakahanap sila ng isa pang hanay ng bakas sa lalong madaling panahon, dapat nilang takpan ang kanilang mga bakas. Pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa na bilang kanyang mga alipin, trabaho nilang mangolekta ng pagkain at tubig ng palihim. Agad na naghanap ng pagkain ang dalawa, tulad ng mga alipin nila, at bumalik si Ning na may dalang kakaibang ligaw na prutas habang nangongolekta siya ng kabute at damo. Biglang lumitaw si Jong mula sa wala at pinatay ang isang cute na kuneho, sinasabi ang isang bagay tungkol sa survival of the fittest. Pagkatapos ay dinala niya sila sa isang kuweba na natuklasan niya at sinimulang lutuin ang karne. Kinakain niya lahat mag-isa, iniwan lang ang mga prutas para sa Ning at Jin. Kapag tapos na siya, inutusan niya itong gawin ang kanyang kama gamit ang day-aming kanilang nakolekta. Bumangon siya at pumunta para gawin ang utos ng kanyang amo habang sinasabi niya kay Ning na kainin ang natirang karne dahil lalaki siya. Pagkatapos ay tumayo siya at pumasok sa loob ng kuweba, nagbabala kay Ning na huwag pumasok at magbantay. Habang ginagawa niya ang kama, pinako siya nito sa lupa at umiyak siya para humingi ng tulong. Narinig ito ni Ning mula sa labas at nagtataka kung ano ang gagawin. Tumakbo siya papasok sa kuweba at sumigaw kay Jong na huminto. Ito ang nagpagalit sa kanya at sinipa niya si Ning sa lupa, pero bumangon siya at sinabing hindi sila dapat gumawa ng masama sa isa't isa dahil sila ay isang koponan. Nang minas na si Jong sa kanyang kalokohan, basta na lang niya itong sinuntok sa mukha at itinapon sa sahig bago umalis. Malapit ng gabi at pumasok siya sa loob ng kagubatan para magkaroon ng oras para sa sarili. Nagkonklude siya mula sa naunang pag-uugali ng mag-asawa na hindi sila mga tauhan ng anumang gang at naiinis na napagsabihan siya ng babong si Ning. Bigla niyang narinig ang isang ingay na humihingi ng tulong at nagmadaling tumungo sa kuweba upang makita na lumabas din ang mag-asawa para tingnan ang parehong bagay. Hinihiling niya sa kanila na sumunod sa kanya habang hinahabol niya ang pinagmumulan ng ingay. Nakita nila ang isang lalaking tila tumatakas sa isang tao at nang makita ni Jin na malapit na siyang mahulog sa bitag,
nagmadali siyang babalaan ito, ngunit tinakpan ni Ning ang kanyang bibig at pinigilan siyang gawin iyon. Ipinaliwanag ni Jong na hindi nila makita ang humahabol sa lalaki at may kakaiba. Hinulaan niya na sinumang humahabol sa lalaking iyon ay malamang na siya ring gumawa ng bitag noong una at ikinagulat nila ay nakita nila ang isang katutubong lalaki na may palako. Habang ang lalaking nahulog sa bitag ay nagawang makabangon ng buhay kahit mahina, pinatay lang siya ng lalaking ito mula sa tribo na parang baboy at kinaladkad ang bangkay niya. Pagkaalis ng lalaki, sinabi ni Jong sa kanila na bumalik sila sa kuweba at magtago muna ng ilang sandali. Sa loob, nagpapahinga si Jin habang tinatanong siya ni Ning kung sino ang lalaking iyon at kung siya ay isang salbaha. Sagot lang ni Jong kung paano niya malalaman at sinabing mas mapanganib ang lugar na ito kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay nag-alok siyang bantayan ang kuweba sa gabi at binalaan si Ning na maging alerto. Kinabukasan, nagpunta ang mag-asawa para bumili ng pagkain at nakakita si Ning ng puno ng niyog. Umakyat siya at binato pababa ang niyog para saluhin ni Jin, pero biglang may lumapit na daga sa kanya. Nang makita ito, malakas siyang umiyak at nagsimulang magpanik si Ning na tiyak may nakarinig sa kanya. Tumakbo si Jong sa pag-aakalang bumalik ang salbaha, pero nang malaman niya ang katotohanan, pinagalitan niya silang dalawa dahil sa pagiging tanga at walang silbi. Biglang tumakbo siya palayo at sinabing kailangan niyang umihi kaya nag-alala si Ning. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang negosyo, nakarinig siya ng mga yapak at natakot. Bago pa niya malaman na may papalapit sa kanya, napasigaw siya ng malakas at nang marinig ito ng mga lalaki, nagmadali silang tulungan siya. Pagdating nila, nakita nilang dalawang lalaki mula sa tribo ang nakahuli sa kanya at nakapako sa lupa. Gustong-gustong tumulong ni Ning pero sinabi ni Jong na masyado nang mapanganib ngayon. Habang isa sa mga lalaki ng tribo ang kumuha ng palakol para tapusin ang kawawang si Jae-jin, nagpa siya ang batang si Jae-jin na ngayon na ang oras para lumaban. Nagmamadaling tumulong si Ning pero may bumaril sa lalaking may palakol sa ulo at napatay ito. Nang makita ito, tumakas ang isa pang lalaki mula sa pinangyarihan at mahigpit na niyakap ni Jin si Ning pagkakita sa kanya. May lumapit sa kanila at napatangala sila para makita ang isang babaeng may dalang baril. Malamang siya ang nagligtas sa kanila. Nagpakilala siya bilang si Tracy, isang miyembro ng pulisya, at sinabihan sila na magmadali dahil baka bumalik ang mga salbaha. Sinabi niya sa kanila na may kasama siya sa ibaba ng bangin at tinanong kung gusto nilang sumama. Si Jane ay nasa sabik na sumang-ayon, sinasabing mas masaya kung marami. Pinigilan siya ni Jong at tinanong kung nakapunta na siya sa Hong Kong, na sinagot niya ng hindi. Sinabi niya sa kanya na hindi rin siya nakapunta sa US pero sigurado siyang nakita niya ito sa isang lugar. Binaliwala niya ito nang walang pakialam, sinasabing baka may kamukha lang siya, pero ngayon medyo nagdududa na ang grupo sa kanya. Yumuko siya para tingnan ang sugat ng lalaki at nakita niyang binaril ito sa likod habang ulo ang pinupuntirya niya. Nagtataka siya dahil kampyon siyang taga-baril at walang paraan na mamali siya. Pero bago pa man niya mapag-isipan pa ang pagbabalik ng mga salbaha at tumakbo ang grupo para maiwasan ang kanilang mga pana. Nagtago si Tracy sa ilalim ng isang hukay at nagsimulang pumutok habang sinasabing pumunta sila sa isang sapa sa gubat. Dinala ni Jong ang walang silbing mag-asawa sa lugar na binanggit niya. Nagpahinga sila at nagayos ng sarili sa tabi ng swimming pool, nagtataka kung bakit ang tagal bumalik ni Tracy. Sinabi ni Jong na patay na siya o tumakas bago niya babalaan ang dalawang tanga na may mas maraming tao sa isla na ito at kailangan nilang maging maingat. Sinabi niya sa kanila na huwag kailanman magsalita sa sinuman tungkol sa mapa o kodigong natagpuan nila sa katawan ng momya. Sinabi ni Jin na susundin niya ang sinabi ni Ning, ngunit ang tanga ay nagsalita ng walang kabuluhang bagay tungkol sa klase ng pakikipaglaban at ranggo na parang nasa isang video game sila. Bago pumayag na makipagtulungan kay Jong, na pagkatapos ay hiniling sa lahat na manampa ng kamatayan na susundin ang parehong bagay. Sa isang madremang paraan, tatlong sumumpa na magtutulungan at lalaban para mabuhay, hindi kailanman magtataksil sa isa't isa anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, bumalik si Tracy at sinabi sa kanila na kailangan na nilang umalis sa lugar na iyon dahil wala na siyang gaanong natitirang bala. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na sumunod habang papunta sila sa kinaroroonan ng iba pa niyang kasama. Nang makarating sila sa lugar, ipinakilala niya ang mga ito sa kanyang mga kaibigan,
sinasabing inatake sila ng mga salbaha at nailigtas niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagpatay sa ilan sa mga salbaha. Isa sa mga lalaki ang tumawag sa kanya na, "Badass," habang sinabi naman ng isa na nasayang lang ang bala niya sa pagliligtas sa mga estrangherong ito. Nagagalit si Jong sa lalaking nagsabi niyan at binyantaan niya ito. Pero nakialam si Tracy at sinabihan silang tumigil sa pag-aaway. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang manatili sila ng kanyang koponan kasama nila, kailangan nilang sundin ang kanyang mga patakaran at hindi saktan ang sinuman sa kanyang mga kasamahan. Umiti si Jong bago pumayag sa kanyang mga patakaran bago nakilala ang iba. Nagpakilala rin sina Jin at Ning pero nagulat ang lahat nang sabihin niya na siya ay nasa ika-5 baitang. Mabilis na itinama ni Jin sa kanila na nagkaroon ng head trauma si Ning at hanggang grade 5 lang ang naaalala niya. Pagkatapos ay sinabi ni Tracy sa kanila ang natuklasan niya noong araw na iyon. Nakita niya ang isang malaking architectural complex na mukhang nakakatakot at sinabi ng isa sa mga lalaki na dapat nilang galugarin ito kaagad, ngunit hindi sumang-ayon ang isa pang lalaki, sinasabing baka ito ang tagwan ng mga barbaro. Sumang-ayon din ang isa pang lalaki dito at sinabing dapat silang lumayo muna hanggang sa makabuo sila ng matibay na plano. Tumawag sila para sa isang boto at tabla ito, kung saan sinira ni Jong ang boto sa pamamagitan ng pagsasabing siya muna ang magpapahintulot, at pagkatapos ay bumoto laban sa paggalugad sa lugar na iyon. Isa sa mga lalaki ang nag-akusa sa kanya na hindi patas, pero sinabi lang niya na hindi siya lumabag sa anumang patakaran, ginamit lang niya ang isang butas sa batas. Kaya sinabi ng lalaki sa kanila na magpapatawag sila ng isa pang botohan at nag-alok na magbibigay ng tseke na nagkakahalagang 10 milyong dolyar sa sinumang kakampi niya para sa paggalugad. Inakusahan si Jong ng panunuhol ngunit hindi siya sumasang-ayon, sinasabing katulad ito ng pagbibigay pangako ng isang politiko kapalit ng panalo sa eleksyon dahil ginagawa niya ang lahat ng ito sa harap ng lahat at hindi ito iniaalok ng pribado, na ginagawa itong isang estratehiya at hindi panunuhol. Umiti si Jong at sinabing mayroon din siyang estratehiya at sinabi sa mag-asawa na iboto siya. Nang ituro ni Ishigaki na kulang pa siya ng isang boto, sinabi niya sa kanya na mula ngayon, sinumang bumoto sa kanya ay bibigyan niya ng 30 milyon. Sinabi ni Tracy na wala siyang ganung kalaking pera, na sinagot ni Ishigaki na siya ang magbabayad para sa kanya dahil gusto niyang hindi maging maganda ang resulta ng botohan para sa kanya kaya hindi siya magdadalawang isip na magbayad ng dagdag. Hindi nagtagal, nagpatawag sila ng botohan at natural lang na si Jong ang nanalo dahil isa sa mga tauhan nila ang lumipat sa panig niya at humiling na magbayad si Ishigaki kung gusto nilang galugarin ang malaking arkitektural na gusali. Kinabukasan, nagtungo silang lahat sa lugar at habang dumadaan sa kagubatan, sinabi ni Jong na gusto niyang pag-usapan ang isang bagay kay Tracy ng pribado. Sinasabi niya na kaya niya itong gawin mismo dito pero pinipilit niya na sila lang ang pumunta at nang tumanggi pa rin siya ay lumapit siya at bumulong sa tainga nito. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanya na tumigil at hinayla siya sa tabi upang pribadong mag-usap habang nagtataka ang iba kung ano ang nangyayari. Biglang sinampal niya ito sa pisngi at bumalik sa grupo na sinasabing masyado siyang lumayo. Tumatawa lang siya at sinasabing tama siya at babayaran niya ito sa kanya. Tinatanong siya ng grupo kung okay lang siya pero hindi siya nagsasabi sa kanila ng anuman at patuloy na naglalakad ng may pagkabigo. Tahimik na sumusunod ang grupo sa kanya habang pinamumunuan niya sila patungo sa complex at nakarating sila sa lugar sa gabi. Namangha ang lahat sa pagkakita sa napakalaking gusaling iyon at natigil sa pagmamasid. Tinanong ni Tracy si Ishigaki kung makikilala niya ang estilo ng arkitektura at sinabi niyang katulad ito ng mga piramide ng Mayan. Kaya naman, tinanong ni Sojong kung nasa Ehipto sila, pero sinabi niyang hindi sila makakasigurado dahil ang mga piramide ay bahagi ng maraming bansa bago niya binanggit ang ilang halimbawa. Pumasok sila sa loob, bumababa sa tila walang katapusang bilang ng mga hagdan. Binalaan sila ni Tracy na mag-ingat at manatiling malapit sakaling bumalik ang mga salbaha. Pagkatapos ng tila ilang oras, nakarating sila sa gitnang bahagi ng gusali. Sinabi ni Jin kay Ning na takot siya dahil sa una ay akala niya kinidnap silang lahat o kung ano paman, pero ngayon mukhang nasa ibang kontinente na sila kasama ang mga kakaibang tao. Nagtataka siya kung ang lahat ng ito ay isang uri ng laro ng realidad na napipilitan silang laruin. Si Ning ay parang bata na lang na nagsasabing baka nasa loob sila ng isang video game at bumantong hininga siya,
nagtataka kung ano ang gagawin sa walang silbing pasyente na ito na may amnesia, na ang dumi ay parang sa isang bata sa ika-5 grado. Nag-usap pa sila ng kaunti at hinimok niya si Elsa na manatiling positibo dahil minarkahan ang lugar na ito sa mga mapa, na nangangahulugang nasa tamang direksyon sila. Pagkatapos ay malakas silang tumawa at sinabing hindi na sila kailangang magtrabaho kung makatakas sila sa lugar na ito dahil mayroon na silang tseke na nagkakahalagang 30 milyon na sapat na para mabuhay sila sa buong buhay nila. Tinawagan ni Tracy si Jong at ipinakita ang ilang marka ng pagkasunog. Nararamdaman niya ito at sinasabing mainit pa rin, ibig sabihin may nag-apoy doon kamakailan lang. Nagtataka ang iba kung ang mga salbaha ang gumawa nito, pero sinabi ni Ning na hindi maaaring sila dahil hindi sila marunong gumamit ng baterya. Ibig sabihin, may ibang tao rin na kumain doon at sinabi ni Tracy, habang pinagmamasdan ang paligid, na nagpahinga rin sila doon. Sinabi ni Ishigaki sa kanila na dapat na silang pumasok sa loob ng piramide upang mag-explore. Tumanggi ang isa sa mga lalaki, sinasabing mas ligtas dito, at sinabi ni Jong sa kanila na dapat silang mahati sa 2 grupo, ang isa ay papasok sa loob para mag-explore, at ang isa naman ay mananatili sa labas. Pumayag si Ishigaki sa isang kondisyon na hahatiin niya ang koponan. Siya ang mamumuno sa koponan ng paggalugad, si Tracy ang magbabantay sa kanila, si Jin ang sasama dahil sa kanyang kasanayan sa medisina, at isa pang lalaki dahil sa kanyang lakas. Ang iba ay mananatili sa labas at kung may mangyari sa koponan sa loob, sila ang magliligtas sa kanila. Pagkapasok nila sa loob, tinanong ng lalaking may kulay kahel na buhok si Jong kung bakit hindi siya tumutol at inalok siyang makipagtulungan para pabagsakin si Ishigaki para makuha nilang lahat ang kapangyarihan. Umiti si Jong at simpleng tumanggi, sinasabing hindi niya gustong makatrabaho ang mga peste na katulad niya. Kapag nagpatuloy ang kalokohan ng lalaking iyon, binunot niya ang kutsilyo at tinakot ito, hinihingi ang tseke nito. Sinabi sa kanya ng lalaki na krimen ito, pero sinabi ni Jong sa kanya na wala siyang ebidensya, at talagang totoo, ang tanging posibleng saksi ay abala sa pag-ihi. Samantala, ang kabilang koponan ay pumapasok sa loob at sinisiyasat ang mga inskripsyon sa pader. Sinabi ni Ishigaki na kailangan nila ng archaeologo para ma-decode ito at makapagpatuloy. Habang patuloy silang nag-e-explore, naisip ni Jin ang sinabi niya kay Ning. Nilaso niya si Jong gamit ang kanyang hair clip nang sinubukan nitong samantalahin siya sa kuweba, at kung hindi niya lihim na ibibigay ang panlunas, mamamatay ito sa loob ng 7 araw. Binalaan niya si Ning na magdudulot ng matinding sakit kay Jong ang lunas habang nagpapagaling at nagtataka kung malapit na ang oras para doon. Tulad ng kanyang hula, nagsimulang sumakit ang tiyan nito at hiniling kay Ning na bantayan ang lugar habang siya ay pupunta para magbawas. Sa sandaling iyon, dumating ang isang malaking grupo ng mga salbaha at nagsimula silang tumakbo sa takot. Hindi na makatiis sa sakit si Jong, kaya hinawakan niya ang kanyang tiyan at bumagsak sa lupa. Biglang nalaala ni Ning ang sinabi ni Jin kanina at tumakbo siya papunta sa kanya habang tinututukan ng mga salbaha si Jong na nagpupumilit manatiling gising. Saktong oras siyang nakarating at binuhat niya ito sa balikat niya patungo sa kaligtasan. Ang lalaking may buhok na kulay kahel ay nakahanap ng isang switch at hinayla ito para buksan ang isang pinto na tahimik na bumukas mula sa itaas at dahan-daang nagsara. Nagmamadaling sumunod si Ning kay Jang habang nagsasara ito at halos hindi nakapasok nang hindi nadurog ang kanilang ulo. Napahinto sila sa takot nang mapagtanto nilang hindi na sila makakalabas at nang marinig ang ingay, bumalik ang kabilang koponan para tingnan. Nagpasalamat si Jong kay Ning dahil sa pagligtas nito sa kanyang buhay at pinagalitan ang isa pang lalaki dahil sa halos pagkakulong sa kanila sa labas. Sabi ng lalaki, natakot siya at kaunti na lang ang oras niya para mag-isip kaya sinarado niya ang pinto nang may takot at sumang-ayon din si Ishigaki na tama ang ginawa niya. Tinanong sila ni Ning kung paano sila makakalabas at sinabi niya sa kanila na sa ngayon ay huwag nilang sayangin ang kanilang lakas sa pag-aalala tungkol dito at mag-focus sa paggalugad pa, baka makahanap ng ibang daan palabas. Biglang napansin ni Jin ang isang kulay lilang pasa sa braso ni Ning at sinuri ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsilyo ni Jong at binuksan ang braso nito, ngunit pagkatapos ay nabitawan niya ang kutsilyo sa takot dahil hindi ito dumudugo at may malubhang uri ng neurotoxin. Pagkatapos ay malungkot siyang umiyak, sinasabing kung kakalat ito sa puso niya ay mabilis siyang mawawala at mayroon na lamang siyang mga 10 oras na natitira.
Nakiusap si Jong sa kanya na gumawa ng isang bagay dahil nasa ganitong kalagayan lamang siya dahil iniligtas niya ito mula sa mga barbaro. Mas lalong umiyak si Ning, sinasabing gusto talaga niyang iligtas siya pero walang gamot dito at wala siyang magawa. Bumangon si Jong kahit sobrang sakit ang kanyang nararamdaman at ipinahayag na lalabas siya at kukunin ang lunas mula sa mga barbaro. Pagkatapos ay sinimulan niyang katukin ang pinto na parang bubuksan nito. Sinabi ni Ning na maayos siya sa ngayon at kailangan nilang mabilis na maghanap ng ibang daan palabas para makalabas sila at may handa ni Jin ang gamot. Sinabi ni Ishigaki sa lahat na sa kanilang lahat, si Ning ang tila may pinakamahusay na likas na kakayahan para mabuhay sa kabila ng walang ibang kasanayan o espesyalidad, at nagsimula na silang lahat. Bumaba sila sa hagdanan at narinig nila ang tubig na dumadaloy sa malapit. Habang naglalakad sila, pinagmamasdan nila ang pader at sinabi ni Tracy na basa ito, na nangangahulugang may ilog sa ilalim ng lupa sa malapit. Bigla nilang napansin ang liwanag na nagmumula sa kabilang dulo ng hagdanan at nagtataka kung iyon ba ay isang daan palabas. Pero nang makarating sila doon, nagulat sila nang makita nilang isang pasilyo na lubog sa tubig at kakaunting haligi lang ang lumulutang. Hinawakan ni Ning ang kanyang ulo at sinabing sumasakit na naman ito at nakita na niya ang lugar na ito noon. Sa sandaling iyon, narinig nila ang isang humihingi ng tulong at nagtataka kung may ibang tao pa bukod sa kanila ang nasa loob. Sinabi ni Jiang na ang ingay ay nagmumula sa tubig at sinuri niya ito. Nakakita sila ng 4 na tao sa tubig at tila walang malay ang isa sa kanila. Ang lalaking hawak ang walang malay na lalaki ay humihingi ng tulong at sinasabing hindi na niya kaya pang hawakan ito. Tinanong ni Ishigaki kung sino sila, kung paano sila nakapasok sa tubig, at sinabi ng lalaking may dilaw na buhok na katulad din nila na biglang napadpad dito. Sasabihin pa sana niya ang iba pa pero nagsimulang tumaas ang antas ng tubig. Nakiusap si Ishigaki sa kanila na tumulong at nag-alok na sasabihin ang lahat kapag nakalabas na sila. Nang makitang nag-aatubili pa rin sila, sinabi niya na ang propesor na nasa kanyang mga bisig ay marunong bumasa ng sulat ng salbaha at alam din kung saan ang daan palabas. Sinabi ni Jiang sa kanila na dapat nilang iligtas ang grupong ito at kumuha siya ng lubid mula kay Jin ngunit masyadong malayo para maibato. Isa sa mga lalaki ang nagboluntaryong gawin ito dahil mas malakas siya kaysa sa iba. Tinali niya ang bato sa lubid, sinigurado ito bago itinapon sa tubig. Nahuli ito ng dilaw na ulo at nagtipon-tipon ang lahat para hilahin ang grupo pataas sa ibabaw. Pagkalipas ng ilang panahon, nagawa nilang muling buuin ang grupo at ailatag ang propesyon. Nagpasalamat ang dilaw na ulo sa pagligtas sa kanila ng kanyang kaibigan, ngunit hindi ito pinansin ni Ishigaki at hiniling sa kanya na magpaliwanag. Ang dilaw na ulo ay nagsasabi na siya si Andre, isang Russian mercenary na ngayon ay miyembro ng organisasyong militar ng Israel. Nagpakilala ang pangit na taba bilang si Ding, isang artisan, at nag-excite si Ning na parang bata, sinasabing mahilig siya sa sining. Ang batang babaeng may kayumangging buhok ay nagpakilala bilang si Cherry, isang may bahay mula sa New Zealand. Pagkatapos ay itinuro ni Andre ang lalaking nakahiga sa sahig at isiniwalat na siya ay isang eksperto sa sinaunang sibilisasyon at kayang basahin ang mga inskripsyon sa dingding. Sinuri siya ni Tracy at iniulat na normal ang paghinga niya, hindi lang siya walang malay at magiging maayos pagkatapos ng kaunting pahinga. Sinabi ni Jiang na wala silang oras para dyan at hiniling niya sa kanya na gisingin siya. Tumayo ang propesor na umuubo at sinabing nasa isang lugar lang ang labasan dahil ayon sa mga inskripsyon, kapag nakarating na sila sa pinakamataas na punto, dapat kusang lilito ang pinto. Nagtataka sila kung nasa kisame ito pero sinabi ni Ishigaki na napakaraming haligi dito, at kung mahanap nila ang pinakamataas, baka mahanap nila ang pinto. Tinanong ni Jin kung paano sila makakarating doon dahil malayo ito mula sa ibabaw at hindi sila makakalangoy hanggang doon. Sinabi ni Andre sa kanila na hindi nila kailangang gawin iyon at ipinaliwanag na may 4 na lagusan sa silid na ito na bumubukas at nagsasara sa ilang oras. Kapag bumukas ito, tumataas ang antas ng tubig at bawat haligi doon ay may plataporma. Ibig sabihin kailangan nilang lumangoy papunta sa isang plataporma at pagkatapos ay maghintay ng isa pang pagbabago sa antas ng tubig bago lumangoy papunta sa isa pang plataporma. Sabi ng propesor, kahit na naisip na nila ito, hindi pa rin nila alam kung aling haligi ang pipiliin sa pagpapalit ng tubig.
Pinag-usapan nila kung lulutang na lang sila papunta sa pinakamataas na haligi kapag tumaas ang antas ng tubig, pero sinabi ni Andre sa kanila na napakalakas ng agos ng tubig at hindi nila kakayanin. Sumang-ayon ang propesor at isiniwalat na sinubukan na nila iyon at lubhang nabigo, kung saan tinamaan siya sa ulo ng lakas ng tubig at nalunod sana kung hindi dahil kay Andre. Habang nagsasalita sila, bumubukas ang mga lock at mas maraming tubig ang lumalabas na lumulubog sa karamihan ng mga haligi. Sinabi ni Andre sa kanila na may 10th minutong pagitan sa bawat pagbuhos ng tubig at sinabi sa kanila na kailangan nilang malaman kung aling haligi ang pipiliin bago ang susunod na pagbuhos. Sabi ni Ning napakasimple lang daw at diretso lang sila, ipinaliwanag na maraming haligi doon at dapat silang magsimula sa dalawang haligi na nasa diretso nilang harapan. Nakatitig sa kanya ang propesor na nagulat na parang siya ay isang baliw na henyo at sinabi sa iba na siya ay ganap na tama. Pinlano nila na sa susunod na 5 minuto ay tataas ang tubig hanggang sa unang haligi at doon sila lalanggoy, at ang mga susunod na haligi ay lahat 10 metro ang taas kaysa sa iba, kaya kailangan nilang maghintay ng 2 pagbuhos para makarating sa susunod na haligi at iba pa, na nangangahulugang sa loob ng 1 oras ay dapat nilang maabot ang pinakatuktok na haligi. Nahahati sila sa mga grupo, kung saan ang pinakamalakas ang unang umaakyat sa mga haligi at isa-isang hinihila ang mahina gamit ang lubod. Nangangatwiran ang ulo na kulay kahel na ang huling hihilahin ay mas mapapahamak at iminumungkahi na magpalabunutan sila upang magpasya kung sino ang susunod, ngunit hindi sumasang-ayon si Jean, sinasabing kung ang pinakamahina tulad ni Ning ang huling hihilahin, hindi siya makakaligtas. Dito, sinabi lang niya na wala siyang pakialam kung mamatay si Ning at magalit si Jong at sipain siya, habang binubunot ang kanyang kutsilyo. Parehong hinayla pabalik ni Andre at Tracy si Andre at itinutok ang kanilang mga armas sa kanya. Binabalaan siya ni Ishigaki na huwag saktan ang sinuman sa mga kasamahan niya at sinasabing wala silang pagpipilian kundi magpalabunutan upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng pagkuha. Sa kasamaang palad, nakakuha si Cherry ng numerong 8, na nangangahulugang siya ang huling lalabas, at si Tracy ang pumunta para aliwin siya. Ngunit nagpalit si Ishigaki para sa kanya, nag-aalok na siya ang huling lalabas habang siya ang unang lalabas. Nagpasalamat siya sa kanya at sinimulan na ng grupo ang pagpapatupad ng plano. Kapag umabot na sa antas ng kanilang ibabaw ang tubig, nagsimula na silang lumangoy, kung saan unang umakyat si Andre sa susunod na haligi. Pagkatapos ay ibinababo niya ang lubod at tinulungan ni Ishigaki si Cherry na hawakan ito. Pagkatapos ay hinayla siya ni Andre sa tuktok habang sina Jong at ang isa pang lalaki ay umakyat ng mag-isa. Susunod ay hinayla nila si Tracy pataas at nagpatuloy sa iba. Ngayon naman ay turno ni Jean pero hiniling niya kay Ning na mauna at siya ang susunod. 2 na lang ang natitira, ang taba-taba at si Ishigaki. Habang hinihila nila ang taba, narinig nila ang panginginig at napagtanto na magsisimula na ang susunod na pagbuhos. Pagkatapos ng mahabang paghihirap ay hinayla nila siya pataas, naiwan lamang si Ishigaki. Bago pa man may bato ni Andre ang lubod, nagsimulang bumuhos ang tubig at nagpanik ang grupo, ngunit kahit papaano ay nagawa ni Ishigaki na mahawakan ang lubod. Nahihirapan ang grupo na hilahin siya laban sa agos ng tubig sa huling sandali. Nagpahinga sila ng ilang sandali at pinag-usapan ang lugar. Sinasabi ng propesor na ang arkitekturang ito ay itinayo ni Gulan para subukan ang lakas at katapangan. Tinanong ng iba kung ano iyon at ipinaliwanag niya na matatagpuan ito sa Timog Amerika, isang mahiwaga at sinaunang sibilisasyon. Sinabi niya na sa kasalukuyan ay walang tala tungkol sa lugar na iyon at nalaman niya lamang ito dahil pinag-aralan ito ng kanyang propesor. Ang mga Gulan ang maninila ni Maya at tanging sa panitikang Mayan lamang may mga tala tungkol sa kanila. Tinanong ni Ishigaki kung nangangahulugan ba itong nasa Timog Amerika sila at sinabi niyang lubhang posible ito. Binanggit na ang isang lugar na katulad nito ay nakadokumento sa sinaunang panitikan ng mga Mayan. Pagkatapos ay pinag-uusapan niya ang mga karakter sa dingding, sinasabing ito ay wikang Gulan at binubuo lamang ng 20 alpabeto. Tinanong ni Ning kung ang mga salbaheng iyon ay mga sinaunang Gulan, na sinagot ng propesor na hindi. Patuloy niyang ikinwento ang kanyang natutunan, na ang mga Gulan ay napakatalino at may nagsasabi pa ngang immortal sila. Nagtinginan ang lahat sa isa't isa na nagulat at nagtataka kung paano sila napunta rito.
Tinanong ni Ishigaki kung paano natalo ng mga Mayan ang mga Gulan noon, ngunit malungkot na sumagot ang propesor na hindi nila ito nagawa kailanman, isang araw ay misteryosong nawala ang isla at ang mga Gulan na naninirahan doon. Biglang sumakit na naman ang ulo ni Ning at sinabi niyang narinig na niya ito dati pero hindi niya maalala. Jin comforts him saying not to worry as they will get out soon and can find the cure for him. Sa sandaling iyon, dumating ang susunod na pagbuhos ng ulan at nagsimula silang lumangoy patungo sa susunod na haligi at katulad ng nakaraang pagkakataon, nakarating sila sa tuktok gamit ang lubid. Binabati nila ang isa't isa para sa pagtutulungan at pagiging mas mahusay sa bagay na ito. Biglang napansin ng mataba ang isang gate at tinuro ito sa iba. Nagtataka ang propesor kung paano iyon posible dahil hindi pa sila nakakarating sa pinakamataas na punto. Inuulit niya ang sinabi ng inskripsyon na ang sinumang makarating sa pinakamataas na haligi ay ipapakita ang daan patungo sa dambana. Sabi niya ito na siguro ang tunay na labasan at dagdag ni Ning na kung makarating sila doon, 5 metro na lang ang aakyatin nila o kailangan nilang maghintay sa susunod na pagbuhos para lumangoy doon. Sinipi ni Andre ang ilang kasabihan ng mga Ruso at sinabing mas mabuting manatili sila sa orihinal na plano. Sumasang-ayon din si Ishigaki, sinasabing posible kahit na ito ang tunay na daanan palabas, baka hindi pa rin ito bumukas hanggang sa maabot nila ang pinakamataas na punto. Gayunpaman, itinuturo ni Ning na pagdating nila sa pinakamataas na plataporma ay may isa pang pagbuhos na darating na lulubog sa kasalukuyang plataporma kasama ang pinto. Lahat sila ay nagkakaisa na sa ganitong pagbuhos, halos imposible nang makarating sa labasan. Binanggit ni Tracy na basa ang pasilyo na pinasukan nila, ibig sabihin ay malamang na dumating doon ang tubig noong nakaraan at malamang na umiikot ito. Hinulaan ni Ishigaki na kapag umabot sa isang tiyak na antas ang tubig, kailangang i-activate ang isang istruktura ng paagusan. Sabi ni Tracy, una nilang mararating ang mataas na plataporma at dagdag ni Andre, kung ito ang tunay na labasan, lalanggoy sila mula roon para marinig ang asap. Sumang-ayon silang lahat sa plano at nagtungo sa mataas na plataporma, kung saan unang nakarating si Andre. Inanunsyo niya na may gate doon at sinimulang hilahin pataas ang iba. Nang umaakyat si Zhang sa plataporma tulad kanina, aksidente siyang natisod at nahulog, na naging dahilan din ng pagkahulog ng isa pang lalaki kasama niya. Sinigawan sila ni Andre na mabilis na bumalik at hinayla muna si Cherry papunta sa plataporma. Nang makita niya ang pinto ay naguluhan siya habang papalapit dito at napansin ang bakas ng kamay. Habang umaakyat si Tracy, nakita niya na malapit nang hawakan ni Tracy ang pinto at sumigaw siya na huwag gawin iyon. Pero huli na ang lahat at pinindot niya ang pinto na naging dahilan para ito ay tumaob at pumunta siya sa kabilang panig. Biglang bumukas ang gate sa ibabang plataporma at nagtanong ang lahat kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay nakarating sa tuktok at pinag-usapan ang isyu, nagtataka kung ano ang nangyari kay Cherry dahil lubog na sa tubig ang pinto sa ibabang plataporma. Plano nilang hanapin ang pinto at iligtas siya, pero sinabi ng propesor na hindi ito posible dahil binabanggit sa mga inskripsyon dito na tanging kapag may isang mandirigma na magsakripisyo ang pinto patungo sa dambana ay magbubukas. Nagulat sa nangyari, nagtataka sila kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ni Ishigaki sa kanila na ang pinto sa ibaba ang tunay na labasan dahil bumukas ito nang dumaan si Cherry. Tinatanong nila ang propesor kung paano sila makakarating doon dahil lubog na ito, at sinasabi niya sa kanila na pagkatapos pindutin ang pindutan ay hindi natataas ang tubig, ibig sabihin hanggang sa susunod na pagbuhos ay gagana ang sistema ng paagusan at bababa ang antas ng tubig. Ang isa pang lalaki ay nagbigay ng ideya na dahil siya ang pinakamabilis na lumalangoy, siya ang unang makakarating doon at maglalagay ng lubid sa ligtas na lugar para makahawak silang lahat at makalangoy doon. Lahat sila ay sumasang-ayon na wala ng ibang pagpipilian at sumusunod sa plano. Habang nagiging aktibo ang sistema ng paagusan, lumilikha ito ng buhawi at mahigpit silang kumakapit sa lubid upang mapanatili ang balanse. Nahihirapan si Fatty na kumapit sa lubid at halos sumuko na, unti-unting nawawala ng malay. Habang nawawalan siya ng malay, iniisip niya kung gaano siya kalupit na binyuli noong bata pa siya dahil sa pag-uutol. Nang oras na iyon, dumating ang guro at binigyan siya ng pag-asa, sinasabing siya rin ay may pagkautol, pero wala na ngayon.
Dahil ito ay dahil patuloy siyang nagsumikap upang malampasan ito at pinayuhan din siya na gawin ang pareho. Ang alaalang ito ang nagpapalakas sa kanya na huwag sumuko at hindi bumitaw sa lubod, mahigpit itong hawak para sa kanyang buhay. Sa wakas, nakarating sila sa plataporma at nagmadaling pumasok sa pinto. Dinala sila nito sa isang madilim na pasilyo at nakakita ng kakaiba. Sinuri ito ng propesor at sinabing balat ng ahas ito at batay sa balat, dapat ay 100 taon na ito. Tumingin-tingin si Ishigaki sa paligid at nakita ang mga kalansay ng tao na nakakalat, at sinabing napakadelikado ng lugar na ito. Biglang nagsimulang magsalita ng walang katuturan si Ning at sinabi ni Jin na mataas ang kanyang lagnat kaya kailangan nilang hanapin agad ang gamot para sa kanya. Tinulungan ni Andre si Tracy na buhatin siya nang biglang sinabi ni Tracy sa grupo na tumingin sa unahan at nakita nila ang dambana ngunit walang nagpapakita na mas malapit sila sa labasan. Nagmamadaling naghahanap si Jiang ng anumang bakas para sa labasan sa kabila ng pagtutol ng iba. Sinundan din siya ng iba at nakarating sa tuktok ng dambana kung saan nakakita sila ng isang pintuan. Babalaan ng propesor ang lahat na mag-ingat dahil baka may mga bitag at pupunta siya para obserbahan ang mga inskripsyon sa pader. Tinanong ni Jiang kung ano ang kahulugan nito at binasa niya ito. Sinasabing minsan ay tinrader ng mga tao ang mga Diyos kaya't sinumpa sila ng mga Diyos at mula noon ay kailangang mag-alay ng sakripisyo ang mga tao sa Diyos ng Python. Pagkatapos basahin, pinakiusapan niya ang isang tao na humiga sa altar at ginawa naman ito ni Tracy. Habang nakahiga siya rito, nagsimulang bumukas ang gate at malapit nang dumaan si Jiang, ngunit pinigilan siya ng propesor. Sinasabing ang dambana ay lugar kung saan nagpapakita ng pasasalamat ang mga tao sa mga Diyos at ang ritual ay nangangailangan ng sakripisyo. Upang ipakita, pinakiusapan niya si Tracy na tumayo at nang gawin niya ito, agad na nagsara muli ang gate. Sinabi niya na para mabuhay ang iba, isa sa kanila ang dapat magsakripisyo at maiwan. Ang isa pang lalaki ay nagtanong kung maaari nilang ilagay ang isang bato sa dambana upang bumukas ang pintuan at lahat sila ay sumang-ayon na subukan. Lahat ay naghahanap ng malaking bato at tinawagan ni Fatty ang lahat na nakahanap siya ng ilang bato. Yung isa pang lalaki ay nagtangkang buhatin ang malaking bato pero habang binubuhat niya ito ay gumuho ito sa kanyang mga kamay at siya ay natamba dahil sa lakas ng pagkakabagsak. Sinabi ng propesor sa grupo na masyadong matagal nang narito ang batong ito at nasira na ito kaya wala silang paraan para maalis ito. Pumunta si Jiang sa mesa at kinalampag ito gamit ang kanyang kutsilyo, sinasabing matibay ito pero hindi niya ito kayang ilipat mag-isa. Sinabi ni Ishigaki sa kanila na wala na silang pagpipilian ngayon kundi ang iwanan ang isa sa kanila. Sinasabi ng dilaw na ulo na malinaw na dapat iwanan si Ning dahil may sakit siya at hindi siya sinasang-ayunan ni Jin, ngunit patuloy pa rin siyang nagpipilit na sinasabing walang silbi si Ning dahil hindi sila sigurado kung makukuha nila ang gamot o hindi at hindi nila alam kung ano ang nasa labas. Gayunpaman, sumasang-ayon din si Ishigaki, na nag-iiwan sa lahat na nagulat. Nagpasya silang magbotohan at ang resulta ay maiiwan si Ning ngunit kinuha ni Jiang ang kanyang kutsilyo at sinabing sinumang magtatangkang saktaan si Ning ay kailangan munang dumaan sa kanya. Hiniling ng dilaw na ulo kay Andre na ibaba si Ning ngunit tumanggi siya, sinasabing bilang sundalo ay hindi niya kailanman iiwan ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay nilapitan ni Jiang ang dilaw na ulo at binugbog ito ng husto, sinasabing siya ang dapat maiwan. Ang iba ay hindi nagrereklamo at sa huli ay iniwan siya upang makatakas sa pinto. Tumakbo sila sa isang madilim na pasilyo na nagtataka kung nasa tamang daan sila. Habang tumatakbo sila, iniisip ng propesor kung paanong mahusay ang pagkaunawa ni Jiang sa psikolohiya at kung paanong alam ng lahat na walang may gusto sa dilaw na ulo at ginamit niya ito sa kanyang ikabubuti. Tila alam din niya na hindi makikialam si Tracy maliban kung gusto niya siyang patayin. Sa sandaling iyon, nakita nila ang pinto ng labasan at itinulak ito upang sa wakas ay makalabas. Nagsasaya ang lahat at nagpapasalamat sa isa't isa habang si Jin ay tumitingin sa paligid upang maghanap ng mga damo para gawing gamot. Sabi niya, karaniwan ang lunas ay nasa tabi ng lason kaya maaaring malapit lang ito sa pugad ng ahas. Inihiga nila si Ning sa lupa habang sinusuri niya ito, sinasabing nagiging matatag na siya at kailangan pang magpahinga ng kaunti.
Tinanggap ni Jiang ang tulong ni Andres sa pagdadala ng mga bato para makabalik sila at iligtas ang dilaw na ulo habang ang iba ay naghiwa-hiwalay para gawin ang iba't ibang gawain. Maghahanap ng pagkain si Fatty at ang kasama niya, si Tracy ang magbabantay sa lugar habang sina Ishigaki at ang propesor ay gagawa ng mga armas gamit ang mga sanga ng puno. Samantala, nagising ang dilaw na ulo sa altar at napansin na wala na ang lahat. Sa sandaling bumangon siya, magsasara ang labasan at magsisimula siyang umiyak at magpanik sa paghampas sa pinto na parang may iligtas siya nito. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa likod at nakakita ng isang malaking bagay na lumabas mula sa likod at humingi ng tulong. Sa labas, sa wakas ay nagising si Ning at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata at sinabi sa kanila na masakit ang kanyang ulo, kaya sinabi ni Ishigaki sa kanya na magpahinga pa. Habang patuloy sina Andre at Jiang sa kanilang gawain, naririnig nila ang mga dilaw na ulo na humihingi ng tulong at nagtataka kung may masamang nangyari sa loob. Samantala, sinabi ni Jin kung gaano siya natutuwa na gumana ang gamot ng bumangon at umupo si Ning. Biglang nakita nila si Fatty na nagmamadaling lumapit sa kanila at sa likod nila ay isang malaking nakamamatay na python ang humahabol. Lahat sila ay nagmamadaling tumakas para sa kaligtasan habang si Tracy ay dumuduya na parang si Tarzan at binaril ang ahas, na iligtas ang mataba. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa isa pa at sinabi ni Fatty na nahulog siya sa bangin habang tumatakbo. Patuloy na hinahabol sila ng ahas ngunit sa kabutihang palad, dumating si Jiang sa tamang oras at sinipa ito palayo. Galit na bumangon ang ahas at inatake siya ngunit nakaiwas siya at sinaksak ang ulo nito gamit ang kanyang kutsilyo. Inalag siya ng ahas at nahulog siya mula sa bangin. Nagsimulang umiyak si Ning at akmang tatakbo papunta sa kanya, pero pinigilan siya ni Ishigaki na nagsasabing may lawa sa ibaba kaya mabubuhay siya. Sa sandaling iyon, umatras ang ahas at nagtataka sila kung dahil ba ito sa malubhang pinsala nito. Sa ibaba ng bangin, nakaligtas si Jiang sa pagbagsak at sinugod ang isa pang lalaki mula sa lawa. Binombo niya ang dibdib nito at nagising ang isa na umuubo ng tubig. Habang nagpapasalamat siya kay Jiang, may napansin siya sa braso nito at itinuro ito. Malapit na niyang tanggalin ang malaking linto mula sa kanyang braso, pero sinabi ng isa na hindi niya magagawa iyon at kailangan niya ng apoy. Kaya kinuha niya ang kanyang lighter at sinunog ito, sinasabing talagang natakot siya. Sa pagkakataong ito, isa pang linta ang nakarating sa balikat ng isa pang lalaki at tinanggal niya ang kanyang damit. Nagulat si Jiang nang makita na napakaraming linta sa buong katawan niya at pinatay niya ang mga ito isa-isa. Nagpasya silang hanapin na ngayon ang isa bago pa sila mapunta sa ilalim ng mas maraming linta. Maraming kulay lila na bula ang nagsimulang lumipad sa paligid nila at sinabi sa kanya ng isa pang lalaki na huwag hawakan, pero kabaligtaran ang ginawa ni Jiang at sinimulang tusukin ang mga bula. Naglalabas ito ng matamis na samyo at biglang bumagsak ang dalawa sa lupa. Samantala, ang natitirang bahagi ng grupo ay dumaan sa kagubatan at nakita rin ang mga lilang bula. Binalaan ni Jin ang iba na huwag itong hawakan at na ito ay masa ng hangin na namuo mula sa miasma sa lambak. Sa sandaling iyon, napansin ni Ning si Jiang at ang isa pang lalaki sa sahig at dali-daling lumapit sa kanila. Napansin ni Fatty ang mga bakas ng dugo sa likod ng isa pang lalaki, pero sinabi ni Jin na mga linto lang iyon, walang dapat ipag-alala sa ngayon. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo ang dalawa at mainit na binati ni Ning si Jiang. Nagtitipon ang grupo at pinag-uusapan ang mga kamakailang kaganapan. Tiyak na napaharap sa kamatayan ang dilaw na ulo at ngayon ay nagtataka sila kung ano ang gagawin. Iminumungkahi ni Ishigaki na maghanap sila ng pagkain dahil wala pa silang kinakain buong araw. Biglang may lumipad na palaso malapit sa kanila at napagtanto nilang muli silang napapaligiran ng mga barbaro. Nagkakaroon sila ng depensibong tindig habang papalapit sa kanila ang mga salbaha at isinasali ng propesor ang kanilang sinasabi. Mukhang pinapahinto ng pinuno ng mga ligaw ang kanilang mga kasamahan at nagpasya ang propesor na ito na ang oras para makipag-ayos. Tinatanong ng pinuno ang propesor kung paano siya nakapagsasalita ng kanilang wika habang nagtataka ang grupo kung paano nakapagsasalita ng kanilang wika ang pinuno ng mga barbaro. Tinanong ng pinuno kung ano ang kaugnayan nila sa lalaking may isang mata na marunong din magsalita ng Gulan, at nagulat ang propesor na may ibang tao pang marunong ng wikang ito bukod sa kanya. Binyantaan siya ng pinuno na magsalita o kakainin siya,
at sinabi ng propesor na hindi siya sigurado kung sino ang tinutukoy ng pinuno. Sabi ng propesor, natutunan niya ang wika mula sa kanyang propesor na namatay maraming taon na ang nakalipas, ngunit noong nabubuhay ito, isa itong lalaking may isang mata. Habang naglalakad ang grupo, pinag-uusapan nila ang mentor ng propesor na nakakuha ng 2 degree sa arkeolohiya at medisina. Sinabi ni Ming kay Jiang na namamanhid na ang kanyang braso at pinag-usapan nila kung dadalhin sila ng mga salbahas sa kanilang kanlungan. Sabi ni Jiang, tiningnan niya ang mapa at ang bahay ng mga taga-nayon ay nasa daan din na kanilang pupuntahan. Pagkatapos ay bumulong siya kay Ning na kapag tamang panahon ay magkasama silang tatakas. Tinanong ni Fatty ang propesor kung paanong posible na nakarating dito ang mentor gayong matagal na siyang namatay. Sinabi ng propesor sa kanila na imposible iyon dahil hindi siya umalis ng Pransya sa mahabang panahon bago siya namatay, at alam niya ito dahil halos araw-araw siyang nasa tabi nito. Sinabi ni Tracy sa kanya na huwag masyadong mag-alala at mag-focus sa kasalukuyang gawain. Nang makarating sila sa lugar ng mga ligaw, nakita nila ang maraming tao na nagpapatuloy sa kanilang buhay. Sinabi ni Fatty na takot siya pero sinabi ni Ishigaki sa kanya na ngumiti at magpanggap na normal. Sinabi ng pinuno ng mga ligaw sa kanila na kung magagawa nilang pagalingin ang kanilang ama, maaari silang umalis, kung hindi, kakainin nila ang buong kanilang nayon. Hinabol ni Jean at ng propesor ang pinuno ngunit nang makita niya ito, nagsimula siyang magmura kung paanong magagamot ng isang babae ang kanilang ama at papatayin siya nito. Sinabi ng propesor sa kanya na malakas ang paniniwala ni Guolan sa pagiging superior ng mga lalaki kaysa sa mga babae na hindi pinapayagang gumawa ng anuman maliban sa pagiging may bahay. Sinusubukang ipaliwanag ng propesor sa pinuno na si Jean lang ang makakagamot sa kanyang panganay na anak, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at tinakot sila. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang salbaha na may isang kamay lamang at may sinabi sa pinuno. Isinalin ng propesor na hinihiling niya sa lider na subukan ni Jean. Kaya sa wakas ay pumasok na sila at nakita nila ang maraming salbaha na nagpapahinga. Sinabi ni Rai sa propesor na mas magaling magsalita ang matandang lalaki kaysa sa lider nila. Sinabi ng propesor sa kanya na tumahimik at manahimik habang papalapit sila sa hepe. Pagkatapos siyang suriin ng matagal, sa wakas ay na-diagnose ni Jean na may malaria ang pinuno at sinabi sa grupo na ang mga taong may malaria ay magdurusa sa iba't ibang komplikasyon tulad ng amnesia. Tinanong ni Ishigaki kung ano ang paggamot at sinabi niya na simple lang ang paggamot. Kailangan nilang panatilihin siyang hydrated, bigyan ng quinine sa pamamagitan ng bibig na maaari nilang kunin mula sa puno ng cinchona. Ang balat nito ang pangunahing hilaw na materyal sa pagkuha ng quinine. Sinasabi ni Ishigaki na ang punong ito ay karaniwang tumutubo sa madilim at mamasa-masang mga lugar ng kagubatang tropikal. Dahil nasa Timog Amerika sila, dapat nasa ulan ng tropikal malapit sa kanila. Sinabi ng propesor sa kanila na pumayag ang pinuno na ipadala ang 3 sa kanila sa kagubatan upang hanapin ang mga damo habang ang iba ay mananatili rito bilang bihag at kung hindi sila babalik na may dalang gamot bago sumikat ang araw bukas, papatayin ang iba. Pinag-usapan nila at nagkasundo na si Jean ang dapat na maging bahagi ng 3 dahil siya lang ang makakakilala. Una, sasamahan siya ni Tracy para mapanatiling ligtas, at ang pangatlo ay si Andre na hihiling kay Jiang ng kanyang kutsilyo. Sinabi ni Ning sa kanya na ibigay ang kutsilyo dahil hindi na nila ito kakailanganin at pumayag naman siya, ibinigay ang kutsilyo kay Andre. Mamaya, tinanong ni Ning si Jiang kung okay lang ba ang 3, pero sinabi lang niya na hindi niya alam bago siya nagdasal sa Diyos. Tiningnan ng propesor ang iba pang mga inskripsyon at sinabing sinasamba ng mga barbarong ito si Gulanaga bilang kanilang Diyos at tuwing may malaking pagkalat ng malaria, wala silang magawa at takot sa kamatayan. Tinawag nila itong sumpa ng mga Diyos at nang mangyari ito, dinala nila ang mga nahawaan sa dambana bilang handog kay Gulan ngunit 10 taon na ang nakalipas, pinatay at kinulong ng isang grupo ng mga sundalo ang mga taong ito. Nawala silang lahat sa isang bulkan hanggang sa isang araw, lumabas mula sa bundok ng buhay ang lalaking may isang mata na sa tingin nila ay amo ng propesor. Kilala niya ang mga Gulan at ginamo din niya ang mga ito. Kaya naman nang makita ng mga ligaw na tao ang isa sa kanila na nagsasalita ng wika, pinanatili nilang buhay ang mga ito upang magamot nila ang pinuno. Sinasabing nanatili rito ang lalaking may isang mata sa buong buhay niya at naging bahagi ng kanilang komunidad.
Ganyan lang karami sa mga salbaha ang nakakaalam ng kanilang wika at isang araw ay nawala ang lalaking may isang mata nang dumating ang mga misteryosong barko sa lupang ito. Samantala, hinahanap ni Jean at ng iba ang puno sa gitna ng ulan. Tinanong ni Andre kung ano ang itsura nito at inilarawan ni Jean na dapat ay 5 hanggang 15 metro lang ang taas at mukhang espesyal, na kahit malayo ay makikita ang pinaghalong berde at pula. Biglang sumigaw si Jean na nakahanap siya ng isa at hinabol nila ito. Samantala, sinabi ng propesor na posibleng hindi papatay ang kanyang mentor at tinanong ni Ishigaki kung paano ito posible dahil nakadalo na siya sa libing nito. Sabi ng propesor, ang pagtatrabaho sa arkeolohiya ay nangangailangan ng maraming pera at suporta mula sa bansa, at hindi naman gaanong sikat ang gulan. Kaya naman, natigil ang pananaliksik hanggang sa isang araw ay muling binuksan ng kanyang mentor ang proyekto. Nang tanungin niya ito kung sino ang nagpondo sa proyekto, sinabi ng kanyang mentor na ito ay mula sa isang pribadong organisasyon na may kasunduan siya, at itinago ang iba pang detalye. Bahagi ng kasunduan ay ang pagbibigay ng dugo pagkatapos ng kamatayan. Kaya naman hindi sinunog o inilibing ang bangkay, sa halip ay dinala ito ng organisasyon. Pero ngayon, pinaghihinalaan niya na buhay pa ang kanyang mentor at maaaring pinabulaanan ang kanyang pagkamatay gamit ang kaalaman nito sa medisina. Naalala niya na 2 taon bago namatay ang kanyang mentor ay pinuntahan niya ito at nakita niyang nakahandusay sa lupa ang patay nitong aso, at nang sabihin niya ito sa mentor ay tila hindi naman ito gaanong nag-alala. Sa halip, nag-iniksyon siya ng isang bagay sa aso at sinabing kayang kontrolin ng modernong medisina ang buhay at kamatayan dahil mukhang maayos pa rin ang aso. Sinabi niya sa kanya na nag-eksperimento siya sa isang gamot na kayang magpanggap na patay at nang tanungin kung bakit, sinabi lang niya na para lang sa kasiyahan. Nang marinig ang lahat ng ito, nagkaroon ng ideya si Ning at sinabing ang sagot sa pagkamatay ng kanyang mentor ang susi sa kasalukuyang suliranin nila kung bakit sila dinala rito. Tinanong niya kung sino ang misteryosong organisasyon na nag-sponsor sa pekeng gamot na nagdudulot ng kamatayan, kung sino ang mga sibilisadong taong dumating dito bago sila, at kung ano ang ginawa nila sa bulkan. Una nilang kailangang gamutin ang pinuno para makaalis sila sa lugar at pumunta sa bulkan dahil doon lang nila posibleng makita ang lahat ng sagot. Samantala, kinukolekta ni Jean at ng iba ang balat ng puno para ihanda ang gamot nang biglang itinutok ni Tracy ang baril sa tabi ni Andre at binaril ito. Tumingon siya para makitang may kakaibang nilalang na umalis at sinabi niya na malapit na itong umatake sa kanya. Sinigawan sila ni Jean na tingnan kung saan siya nakaturo at nakita nila ang mas maraming nilalang na parang unggoy sa paligid nila na may pulang mata. Pabalik sa kuweba, dumating ang mga salbaha at kinuha ang iba kahit hindi pa sumisikat ang araw. Nagmakaawa si Fatty sa kanila, sinasabing babalik na sina Jean at ang iba dala ang gamot. Nang dalhin sila ng mga salbaha sa kanilang lugar ng pagpatay, umiyak si Fatty sa takot at nabasa ang kanyang pantalon. Sinabi ng propesor sa iba na maging matapang dahil ang mga barbarong ito ay sumasamba sa katapangan at papatayin ang mga duwag. Tapat sa kanyang salita, isa sa mga salbaha ang humila kay Fatty upang patayin. Pero buti na lang bumalik si Jean at ang iba. Mamaya, kumain silang lahat ng busog at nagising ang buong matabang lalaki na sumisigaw na patay na siya. Inihahanda ni Jean ang gamot at ibinibigay ito sa pinuno na dahan-daang gumagaling. Nagpasalamat ang pinuno sa kanya at sinabing ituturo niya sa kanila ang lunas para hindi na sila kailangang magsakripisyo ng anumang tao pagkatapos nito. Nagpasalamat ang matandang lalaki sa kanya, sinasabing hindi kailanman itinuro ng lalaking may isang mata ang lunas sa kanila, ngunit mas mabait siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang ruta ng paglabas mula rito patungo sa bundok. Tinatanong niya ito tungkol sa mga nilalang na parang unggoy sa gubat at sinasabi niya sa kanya na ang mga ito ay pinalaya ng mga sibilisadong tao na nauna sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kung makagat sila ng mga unggoy na iyon, magiging katulad din sila ng mga ito. Mamaya, sinabi niya ang lahat ng ito sa iba pang miyembro ng grupo at sinabi ng propesor na ito ay higit pa sa anumang siyensya na nakita o narinig niya. Iminumungkahi ni Ning na ang mga unggoy na ito ay maaaring resulta ng mga eksperimentong ginawa ng pribadong organisasyon para sa paglikha ng immortalidad. Nagulat at nadismaya ang propesor sa kakayahan ng kanyang mentor. Inaliw siya ni Ishigaki. Nagpa siya ang lahat na suriin ang bundok para mabilis silang makahanap ng sagot.
Kinabukasan, nagpunta si Jiang sa pangingisda kasama ang mga ligaw at nagawang makahuli ng maliit na isda habang tinuturuan naman ni Jin ang matandang lalaki kung paano gamutin ang sipon at ubo. Nang makita ni Jiang ang matandang naninigarilyo, humingi siya ng tubo sa matanda, ngunit sinabi ng matanda na baka masyadong malakas ito para sa kanya. Tunay sa kanyang mga salita, nawalan siya ng malay sa isang langhap lang, nananaginip tungkol sa magagandang babae. Tumatawa ang matandang lalaki at sinasabing gigising siya sa gabi. Mamaya, sumali silang lahat sa mga ligaw sa kanilang mga pagdiriwang at nagpakasaya ngunit pagkarating nila sa alak, nagulat sila nang matuklasan nilang masyadong malakas at mainit ito. Nalasing si Jin sa isang lagok lang at tumawa ang leader, na humihiling sa kanilang lahat na magsaya. Tinanong siya ni Ishigaki kung maaari siyang maghanap ng gabay para ma-explore nila ang bulkan bukas at inalok ng matandang lalaki ang kanyang serbisyo. Nakita ni Andre ang mga salbaha na nagkakaroon ng paligsahan sa pagpana at nagpasya siyang sumali. Inalok siya ng pinuno ng pana ng isang mata kung mananalo siya, at kung hindi, hiningi niya ang kanyang sombrero bilang kapalit. Nagsimula ang laban at unang tumira ang leader, perpektong tinatamaan ang troso. Susunod si Andre at bago magsimula ay hinubad niya ang kanyang sombrero na nagpapakita ng mahabang buhok na parang babae at ibinigay ito sa leader na sinasabing kahit sino ang manalo ay maaari itong gamitin. Pagkatapos ay bumaril siya gamit ang pana at madaling tinusok ang pana ng pinuno, nanalo sa paligsahan ng pana. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa pang sombrero mula sa kanyang bulsa at sinuot ito upang takpan ang kanyang buhok. Sa gabi, sa wakas ay bumangon si Jiang at lumabas para makita ang lahat na nagkakasiyahan. Biglang nakarinig siya ng ingay at sinundan ito para makita ang mga zombie monkey na sinasaktan ang isa sa mga katutubo. Humihingi siya ng tulong at dumating si Ning sa tamang oras para babalaan na siya ang pantirya ng mga unggoy. Dumating din ang pinuno at si Andre, pinaputukan ng mga unggoy na iyon gamit ang kanilang mga pana. Nang tutulungan ni Jin ang mga nasugatang ligaw, huminto ang matandang lalaki at sinabing huli na ang lahat dahil malapit na siyang maging katulad ng mga unggoy na iyon. Dala ng pinuno ang nasugatang katawan ng ligaw at pupunta upang putul-putulin ito bago ilibing para kahit maging zombie monkey siya ay hindi makalabas. Ngunit bago pa magawa ng pinuno iyon, nagising ang nasugatang ligaw at kinagat ang kamay nito bago tumakas. Kapag tumatakbo ang iba at nagtatanong tungkol sa kanyang kamay, sinasabi niya sa kanila na nahulog siya at nasaktan. Ang iba pang mga salbaha ay naghahanap ng mga nasugatan habang binibendahan ni Jin ang kamay ng pinuno. Sinabi niya sa kanya na ang sugat ay mas mukhang sugat ng kutsilyo kaysa gasgas at napaiwas ito ng tingin. Sabi ni Ishigaki, dapat na silang umalis patungo sa bulkan sa lalong madaling panahon at sinabi niyang nakakolekta siya ng sapat na pagkain kasama si Andre para sa isang linggo. Tinanong ni Ning ang matandang lalaki maliban sa kanya kung may iba pang nasugatan ng mga zombie monkey at sinabi niya sa kanila na lahat ng iba ay namatay kasama na ang kanyang anak. Siya rin ay nahawaan ngunit agad pinutol ng lalaking may isang mata ang kanyang kamay bago pa siya makabalik. Kaya naman buhay pa siya ngayon. Kinabukasan, nagpasalamat ang grupo sa mga katutubo bago sila tumungo sa bulkan, at humingi ng paumanhin ang matandang lalaki dahil hindi niya sila masasamahan tulad ng ipinangako niya. Narinig nila ang ingay ng maraming tao at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng matandang lalaki sa kanila na may bagong pinuno na binibilang ngayon at inanyayahan silang sumali. Pero kapag nag-aatubili sila, nagiging nakakatakot siya at walang pagpipilian. Sa seremonya, nakita nila ang dating pinuno na sinasaksak ang sarili upang makakuha ng isang mangkok ng kanyang dugo at ininom ito ng pinuno upang maging bagong pinuno. Biglang tumawa ang matandang lalaki na parang baliw at sinabing kung kakainin ng isang tao ang organ ng zombie monkey, mabilis nakakalat ang impeksyon at agad silang magiging zombie. Ibinunyag niya na ang pinuno ang gumawa nito sa kanyang anak at ngayon ay naghiganti siya sa pamamagitan ng paggawa ng parehong bagay sa pinuno. Tapat sa sinabi nito, agad na lumingon ang leader at naging zombie monkey. Lahat ay tumatakas sa takot habang tumatawa ang matandang lalaki na parang psycho na may luha sa mata. Si Fatty at ang propesor ay tumakas sa kagubatan, hingal na hingal sa pagod. Nagtataka sila kung ano ang nangyari sa iba dahil nagkahiwa-hiwalay silang lahat sa pagkapanik. Sabi ng propesor, kung pupunta sila sa bulkan, baka makasalubong nila sila.
Biglang nakarinig sila ng ingay at natakot na parang mamamatay, pero si Ning lang pala. Pinag-usapan nila ang sitwasyon at nakarinig ng mga yapak kaya nagtago sila sa likod ng mga palumpong. Nakita nilang si Jean ang nagpapatakbo nito at malapit na sana silang magkita, pero aksidenteng natisod siya sa mga lubod at agad na hinabol ng mga salbaha. Pumayag ang mga salbaha na hindi siya patayin dahil tinulungan niya sila sa kabila ng utos ng kanilang pinuno. Tinuro nila sa kanya ang direksyon ng bulkan at sinabihan siyang magmadali. Hindi nakita ng tatlo si Ke mula sa kanilang taguan hanggang sa bandang huli dahil hindi naman garantiya na palalayain sila ng mga salbaha tulad ni Rin. Pagkaalis ng mga salbaha, lumabas sila at nakita ang isang maliit na mapa na may ruta patungo sa bulkan at nag-usap. Dito sila pumunta sa mga baybayin at nagpasya na doon magpalipas ng gabi dahil hindi pupunta doon ang mga salbaha. Habang nakaupo sila at nag-uusap, biglang naalala ni Ning ang isang bagay mula sa nakaraan. Tinapon siya ng ilang lalaki mula sa barko at may isang lalaking nagmamakaawa sa kanya na bumalik at iligtas siya. Nang makabalik siya sa bangka, wala na ang mga lalaki at humingi siya ng paumanhin sa sarili dahil hindi niya nailigtas ang lalaking iyon. Nag-alala si Fatty at ang propesor at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Nagkamamayan siya at sinabi sa kanila na unti-unti nang bumabalik ang kanyang alaala. Sa sandaling iyon, tumingin siya sa dalampasigan at napansin na lumiliit ito. Sinabi ng propesor sa kanila na papasok na ang tubig at kailangan nilang umalis kaagad. Habang tumatayo sila, nakita nila ang mga buwaya at sinabi ni Ning sa kanila na mas mabuting maghintay sila hanggang sa bumaba ang tubig. Gayunpaman, natakot si Fatty at tumakbo sa sobrang gulat na naging dahilan upang habulin siya ng mga buwaya. Nakaligtas siya sa isang paraan at tumakbo papunta sa kagubatan at nakahanap ng lubod. Biglang nabangga niya si Jiang na naninigarilyo at sinabihan itong tumahimik. Tinanong niya si Fatty kung nasaan ang iba at pagkatapos niyang marinig ang katotohanan, nagalit siya dahil tumakas si Fatty at iniwan ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga zombie monkey at pinalibutan sila. Sinabi ni Jiang kay Fatty na bumalik sa pampang habang siya ang magbabantay sa unggoy dito. Bago siya paalisin, tinakot niya si Fatty na tulungan ang iba, lalo na si Ning, bago harapin ang mga unggoy. Bumalik si Fatty sa pampang at nakita niya si Propesor at si Ning na nakakapit sa isang puno para makatakas sa agos at sa buwaya. Sinabi ni Ning sa kanya na itali ang bato sa lubad at umakyat sa susunod na puno. Pagkatapos niyang umakyat, hiniling ni Ning sa kanya na ihagis ang lubad at sinalo niya ito. Itinali nila ang bawat dulo ng lubad sa dalawang puno at ginamit ito para makatawid. Unang nagpunta ang propesor ngunit napagtanto niyang pababa ang hila ng lubad kaya nagmadali siyang umalis at tumalon sa kabilang panig. Umakyat si Ning sa lubad at tumawid, ngunit sinundan siya ng mga buwaya at muntik na siyang maabyutan nang bumaba siya. Sa kabutihang palad, biglang sumulpot si Jiang at inatake ang buwaya, ngunit napansin nilang lahat ang kanyang mga mata at napagtanto na siya rin ay nahawaan. Nagpasalamat ang propesor sa kanya pero sinabihan siyang huwag sumunod. Pero sinabi ni Ning na may posibleng gamot sa lab na magagamit nila para gamutin si Jiang dahil hindi siya ganap na nag-transform. Kinabukasan, si Jean ang unang nakakita sa bulkan at akmang susugurin ito nang biglang may nakita siyang paparating mula sa likuran at sumigaw para humingi ng tulong. Naririnig ng lahat ang kanyang pag-iyak at nagmamadaling lumapit sa ingay ngunit si Ishigaki at ang isa pang lalaki lang ang kumakain na parang mga sakam na baboy. Dumating sa pinangyarihan sina Atak at Andre, ngunit dumating din ang mga unggoy. Tumakbo sila palayo sa kanila at sa kabutihang palad ay nakatakas na hingal. Sabi ni Tracy, wala na siyang natitirang libreng bala kaya kailangan nilang mag-ingat. Sinabi ni Jean sa kanila na kailangan nilang bumalik at kunin ang supply ng pagkain dahil walang tao sa bulkan. Iminumungkahi ni Ishigaki na hatiin ng koponan ang kanilang mga responsibilidad upang matiyak ang kahusayan habang nangongolekta ng pagkain at supply. Nagbibigay siya ng tiyak na gawain sa bawat isa. Si Jean ang responsable sa pagtitipon ng mga damong mahalaga para sa kaligtasan. Si Andre ang namamahala sa seguridad ng grupo, habang ang isa pang lalaki at si Tracy naman ang inatas ang maghanap ng pagkain. Kapag naitalaga na ang mga tungkulin, magsisimula na ang grupo na isagawa ang kanilang kani-kanilang papel. Tahimik na nagdarasal si Jean para sa kaligtasan ni Ning, nag-aalala sa mga hamong maaaring harapin nito.
Samantala, maraming latian ang nakaharang sa daan ni Ning, kaya nagpa siya itong umakyat sa kalapit na bangin para makahanap ng paraan pasulong. Nagpa siya sina Fatty at ang propesor na lumayo kay Jiang dahil natatakot sila na baka tuluyang magbago at atakehin sila nito. Iminumungkahi ng propesor na maghiwalay sila upang maiwasan ang karagdagang panganib, ngunit tumanggi si Ning at nagpa siya na manatili kay Jiang. Naalala niya ang unang pag-uusap nila ni Jin kung saan tinanong niya ito tungkol sa pagtulong sa mga estrangherong nangangailangan at ang mga pangakong ginawa nila sa isa't isa. Para sa kanya, si Jiang ay parang kapatid at hindi niya maisip na iwanan ito. Sa huli, nagkasundo ang propesor at si Fatty na magkasama na lang dahil tila masyadong mapanganib ang maglakbay ng mag-isa sa ilalim ng ganitong kaila-hilakbot na kalagayan. Habang tinatanong ni Andre si Jin kung paano niya nagawang tumawid sa latian, ipinaliwanag niya na nang tumapak siya sa latian ay lumitaw ang mga ligaw at naghagis ng mga bato upang gabayan siya sa mas ligtas na daan. Malakas siyang tumatawa sa kwento niya, dahil nakakatawa ito at medyo hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ay bumaling si Jin kay Andre at Tracy at tinanong ang kanilang sariling karanasan sa pagtawid sa latian. Andre, bilang isang batikang sundalo, ay nagpapaliwanag na hindi ito naging mahirap para sa kanya dahil nakaranas na siya ng katulad na mga hamon sa mga misyon sa labanan. Bilang isang mahilig sa sports, ibinabahagi ni Ishigaki kung paano niya matalinong ginamit ang mga kahoy na tabla at mga ugat ng puno upang makagawa ng pansamantalang skyboard na nagbigay daan sa kanya na makatawid ng madali. Habang pinagsasama-sama ng grupo ang mga pagkain at damong nakolekta nila, itinuro ng isa pang lalaki na tila may nararamdaman si Andre para kay Tracy, na nagdududa at hindi naniniwala. Ngunit iginiit ng isa pang lalaki, na itinuturo kung paano nagsumikap si Andre para protektahan siya noong inatake sila ng mga unggoy. Nagulat sa pagtuklas na ito, naaalala niya ang isang misyon mula sa mga nakaraang taon, noong bahagi siya ng isang operasyon ng Interpol na naglalayong hulihin ang isang multinasyonal na kartel ng droga. Sa panahon ng misyon, siya ay sinalakay at kinailangan niyang patayin ang isang Russian mercenary na nagngangalang Eric Ivanov. Pagkatapos ay itinuro ni Ishigaki na ang apelyido ni Andre ay Ivanov din, na nagtaas ng hinala ni Tracy at nagsimula siyang magtaka kung si Andre ay may kaugnayan kay Eric. Naisip niya sa sarili na manatiling mapagmatsyag dahil ang mga kasanayan at kakayahan ni Andre ay hindi niya maaaring maliitin. Samantala, ang isa pang grupo ay umaakyat sa bangin at nagtutungo patungo sa bulkan. Nag-aalala pa rin si King kay Jin matapos marinig ang sigaw nito kanina at ipinagdarasal ang kaligtasan nito. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila ang bag ng pagkain na naiwan nina Andre at Tracy. Ang pagkatuklas na ito ang nagpapahintulot sa kanya na maghinala na maaaring may nagbabantang panganib sa unahan at binanggit niya na narinig niya ang putok ng baril sa latian kanina. Pagkatapos ay itinuro niya ang bulkan at hinimok ang grupo na magmadaling maghanap ng mga panlunas dahil lalo siyang nag-aalala kay Jong at nais niyang matiyak na magamot ito sa lalong madaling panahon. Habang nakakarating ang grupo ni Jin sa bulkan, halos hindi nila matiis ang matinding init. Binalaan sila ni Andre na habang mas mataas ang kanilang pag-akyat, mas lalong iinit. Iminumungkahi ni Jin na magpahinga muna sila para makapagpahinga at makainom ng tubig. Gayunpaman, habang nagpapahinga sila, napagtanto nila na nawawala si Ishigaki at dahil sa pagkabahala ay nagsimula silang tumawag para sa kanya. Nagpa siya si Andre na hanapin siya ng mag-isa, ngunit di nagtagal ay narinig nila ang boses ng isa pang lalaki na tumatawag para sa kanya lamang, at pagkatapos ay nawala rin ito. Naging mapaghinala si Tracy kay Andre na humantong sa main-itang pagtatalo ng dalawa. Gayunpaman, naputol ang kanilang pagtatalo nang marinig nila ang sigaw ni Jin at nagmadali silang tulungan siya, at nakita siyang nakulong sa buhangin na mabilis lumulubog. Nakuha nilang mailabas siya at hindi kalayuan sa pinangyarihan ay nakita rin nila si Ishigaki na walang malay. Dumating din ang kabilang grupo malapit sa bulkan at nagsimulang mahilo at mawala ng direksyon si Jong, nahihirapang makasabay sa grupo. Hinihikayat siya ni Ning na manatiling malakas at iminumungkahi na maligo sa malapit na mainit na tubig upang makatulong sa kanyang paggaling. Napansin ng propesor ang masaganang geothermal resources ng lugar na ikinagulat niya. Gayunpaman, habang naliligo, nagsimulang manginig ng hindi mapigilan ang propesor sa kabila ng init at mabilis na lumala ang kanyang kalagayan.
Hinala ni Ning na baka mayroon siyang matinding malaria at naaalala niya na may mga damong kailangan si Jean para sa paggamot. Kaya naman, nagpasya siyang hanapin ang grupo ni Jean sa lalong madaling panahon. Samantala, inaalagaan ni Jean ang walang malay na si Ishigaki at nauubusan na ng supply ng pagkain ng grupo dahil aksidente niyang nahulog sa tubig ang kanilang kahon ng pagkain. Nagpasya sina Andre at Tracy na maghanap ng pagkain ngunit iginiit ng iba na sumama sa kanila. Sinasabing sinunod nila ang naunang payo ni Ishigaki na huwag iwanan si Tracy na mag-isa kasama si Andre. Tiniyak ni Tracy sa kanya na hindi na kailangang mag-alala at umalis kasama si Andre. Sa ibang lugar, nakita ni Ning at Fatty ang isang mansanas na lumulutang sa tubig, na nagpalakas ng paniniwala niya na baka nagkakaproblema sa kakulangan sa pagkain ng grupo ni Jean. Nang maglaon, natuklasan ni Tracy at Andre ang isang gawang taong tunnel sa loob ng isang kuweba at sinundan nila ito hanggang sa makita nila ang isang tawiran na tila patungo sa isang pasilidad sa pananaliksik. Naghahanap ng karagdagang investigasyon, naghiwa-hiwalay sila at nakakita si Tracy ng electric breaker. Binuksan niya ito at pumasok sa pasilidad. Sa loob, natuklasan niya ang isang istasyon ng kuryente sa ilalim ng lupa at biglang nagsara ang pinto sa likuran niya at lumitaw ang isang lalaki sa isang sasakyang pangkonstruksyon na umaatake sa kanya. Nagawa niyang magtago at makatakas sa mga pag-atake nito, sa pag-aakalang si Andre ang umaatake sa kanya. Nang marinig ang ingay, sinundan ni Fatty at Ning ang mga tunog patungo sa pinangyarihan. Samantala, naririnig ni Andre ang mga putok ng baril at nagmamadaling lumapit sa pinanggagalingan ng ingay habang patuloy na lumalaban si Tracy sa umaatake, nagagawang paputukan siya. Ang dalawa ay naglalabanan sa isa't isa sa pag-aakalang sila ang nag-aaway, at dumating si Ning sa tamang oras upang pigilan sila. Pinatigil niya ang laban sa pamamagitan ng pagbabanta na sasayangin niya ang pagkaing hawak niya kung hindi titigil ang dalawa ngayon. Nang mapagtanto nila ang kahalagahan ng pagkain, tumigil sila sa pagtatalo at pag-atake sa isa't isa. Samantala, hinihintay ni Jean na magising si Ishigaki, at nang gutuman ng husto ang lalaki, ibinigay niya rito ang huli niyang mansanas, sinasabing mas kailangan nito kaysa sa kanya. Kinain niya ang kalahati ng mansanas at itinabi ang natitira para kay Ishigaki. Nang makita ito, nagiging emosyonal siya at sinasabing talagang mabait na lalaki iyon, at sinabi naman ito sa kanya na tinuruan siya ng kanyang Buddhist na lolo na maging mabait sa iba. Hindi nagtagal, dumating na si Ning at ang iba sa pinangyarihan dala ang pagkain. Pinapakain nila si Ishigaki, na walang malay pa rin, at sinabi ni Ning kay Jean ang tungkol kay Yang na unti-unting nagiging zombie monkey at ang propesor na tila may malalang malaria. Lahat ay nag-aalala kay Yang at sa virus. Iminumungkahi ni Ning na unahin ang paggamot sa propesor, ngunit nagpasya si Jean na sumama sa kanya at kay Andre upang matulungan ang parehong pasyente. Ang tatlo ay nagtungo sa kuweba kung saan iniwan ang mga pasyente, ngunit natuklasan nilang wala na ang mga ito at iminungkahi ni Andre na maghiwa-hiwalay upang maghanap. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita sila ng kutsilyong naiwan ni Zhang at pinaghihinalaan ni Ling na dinala ang mga pasyente sa isang pasilidad sa pananaliksik. Nagpasya silang magsama-sama at pumunta roon. Sa kuweba, tila nag-aalala si Officer Tracy habang tinitingnan ang kanyang baril, at ipinaalam ni Ling sa grupo ang tungkol sa nawawalang mga pasyente. Di nagtagal, nagising si Ishigaki. Ipinaliwanag ni Jean kung nasaan sila at sinuri ang pulso niya. Nangako siyang babayaran siya sa pagtulong sa kanya, pero iginiit niyang nagiging mabuting kasama lang siya. Napansin niya na kakaiba ang pag-uugali ni Ling at naaalala niya ang kanyang nakaraan bilang isang matagumpay na software engineer. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, pakiramdam niya ay walang silbi ang teknolohiya at kayamanan sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nakarating ang grupo sa isang geothermal power plant at nagulat sa pagiging moderno ng pagkakagawa nito. Napagtanto nila na ang ganitong pasilidad ay mangangailangan ng suporta ng gobyerno at itinuturo ni Ishigaki na kailangan nilang hanapin ang daungan para sa transportasyon, ngunit masyadong mapanganib na hanapin ito ngayon. Sa halip, nagpasya silang galugarin muna ang lab. Sa loob, natuklasan nila ang isang patay na mananaliksik at mga supercomputer, at nagawa niyang ihak ang isa at ma-access ang limitadong impormasyon. Nagtalaga siya ng mga gawain sa grupo. Ipinadala sina Tracy, Jean, at Fatty upang hanapin ang biochemical area.
Pagdating nila doon, nakita nila ang mga zombie monkey sa mga lalagyan at isang panlunas. Kaya natakot si Fatty at naghintay sa labas. Samantala, sina Ling, Jineng, at Andre ay nag-usisa sa isa pang bahagi at nakakita ng mga space suit at military ID card. Habang patuloy silang naghahanap, nag-aalala sila sa paglahok ng gobyerno sa mapanganib na pananaliksik na ito sa immortalidad. Nagsimulang hindi maganda ang pakiramdam ng isa dahil sa isang sakit sa pag-iisip na dulot ng stress, at naaalala niya ang pagkawala ng kontrol sa isang laro ng basketball ilang taon na ang nakalipas, at natatakot siyang nangyayari ulit ito. Sinusunod ang mga tagubili ni Ishigaki, pumunta siya sa isa pang lugar na minarkahang restaurant. Samantala, bumalik ang grupo ni Jin dala ang panlunas habang natagpuan naman ng grupo ni Ning ang isang silid na may mga kalansay na nakaupo sa isang kainan na tila biglang namatay habang kumakain. Sinuri ni Andre ang bangkay at natuklasan na hindi ito kasing tanda ng iba pang patay na katawan. Natagpuan naman ni Ning ang isang card sa bulsa ng patay na lalaki, na nagpapakitang siya ay isang tagapamahala ng pasilidad sa pananaliksik na nagngangalang Yoso. Ginagamit nila ang card para buksan ang ibang pinto at makahanap ng notebook sa bulsa niya, pero kulang ang mga pahina. Biglang may narinig silang tao sa labas at lumabas si Andre para tingnan habang sinusuri ni Ning ang libro at may nakita sa huling pahina. Samantala, nadismaya si Jin sa mga eksperimentong ginawa sa mga tao habang may isang figure na nanunood sa kanila mula sa likod ng isang haligi. Sinabi ni Tracy kay Jin na sa mundong ito, ang may kapangyarihan lamang ang mahalaga at ang mga mahihirap ang inaabuso. Ang figure sa likod ng haligi ay naghagis ng granada sa koponan. Humiga si Tracy at ang iba para maiwasan ang pagsabog. Itinago ni Tracy sina Jin at Fatty sa ilalim ng hagdan at binabalaan sila tungkol sa isang taong gustong pumatay sa kanila. Sospek niya si Andre ang nasa likod ng pag-atake, pero hindi sumasang-ayon ang iba. Ipinakita niya sa kanila ang isang pinto at ipinaliwanag kung paano sila makakatakas habang tinatakpan niya sila. Si Fatty, na may access card, ay nagpasya na siya ang unang tatakbo sa kabila ng panganib. Nilakasan niya ang loob at nagsimulang tumakbo, ngunit tinamaan siya ng pana sa leeg. Nagpatuloy siya sa pinto at binuksan ito para makadaan ang iba. Habang tumatakas ang mga babae, may isa pang granada na itinapon sa kanya na ikinamatay niya sa isang pagsabog. Umiiyak si Jin para sa kanya, pero hinayla siya ni Tracy para patuloy na gumalaw. Nagtago sila sa ibang silid, pero patuloy pa rin silang sinusundan ng misteryosong lalaki. Nagtago ang dalawa sa isang palikuran nang magsimulang tumagas ang nakalalasong gas, at sinubukan nilang buksan ang pinto, ngunit nakalock ito mula sa labas. Hindi makayanan ang gas, nawalan sila ng malay at dumating ang mahiwagang figure na kumuha sa kanila. Samantala, nakarating na sa control room si Fatty at ang kasama niya at tinanong nila si Ishigaki tungkol sa sitwasyon. Ibinunyag niya na si Andre ang nasa likod ng mga pag-atake at isinasama niya ang mga walang malay na babae sa isang kariton. Naniniwala si Ishigaki na nagtatrabaho si Andre nang hindi nahuhuli at sa monitor. Nakikita nila na siya ang may kontrol. Nagpasya si Ning na hanapin muna ang kinaroroonan ni Andre bago umatake. Ibinibigay niya ang kwaderno na may ilang numero kay Ishigaki, na naniniwalang maaaring ito ang password sa isang supercomputer. Ipinapasok niya ang mga numero, na nagbubukas ng mga lugar na dating hindi maabot. Biglang may tumaas na scanner mula sa lupa na nangangailangan ng pag-scan ng kamay para sa ikalawang antas ng pagpapatunay. Kailangan ang fingerprint ng supervisor para makapasok, at kung hindi nila ito ay scan, sisirain ng sistema ang sarili nito. Nagpanik ang isa, pero binigyan siya ni Ning ng plano. Inutusan niya itong tumakbo papunta sa kantina at dalhin ang bangkay ng supervisor, dahil ang normal na tao ay aabuti ng 10 minuto para marating ang distansya, ngunit siya, bilang isang atleta, ay kayang gawin ito sa tamang oras. Ang isa pang lalaki ay napakaraming pagsubok na kinaharap sa pagtakbo, ngunit pagkatapos ng ilang paghihikayat mula kay Ning at Ishigaki, nagpatuloy siya. Sa kantina, nahirapan siya pero sa huli ay binuhat niya ang katawan ng supervisor at tumakbo patungo sa control room. Doon nakita niya si Andre na nakaharang sa kanyang daan, pero hindi siya huminto at saktong naabot ang scanner.